ito daw pong si Chavit Singson, mga kababayan, ay sinampahan ng reklamong graft at plunder sa Office of the Ombudsman. Ayon po, mga kababayan, dito sa Bombo Radio Philippines. Kasi kung matatandaan nyo, di ba kahapon, sinampahan ng kasong plunder, ito pong si Chavit Singson. So mamaya, ito ha, sinasabi ko na, maaga pa lang. Mamaya, alas 11 ng umaga, sasampahan naman ng kasong plunder sa Ombudsman, ito naman pong si Bongo. Tandaan nyo yan, mga kababayan. Mamaya alas 11 ng umaga o kaya mga alas 12, ayan, sasampahan ng kasong plunder. Ito pong si Bongo, mga kababayan. So ngayon, pakinggan po natin kung bakit nga ba sinampahan ng kasong plunder. Ito pong, ito pong si Chavit Singson, graft at saka plunder. Ang kilalang bilyonaryo, dating Ilocos Sur Governor na Ilocos Sur Governor na si Chavit Singson, sinampahan po ng reklamong graft at plunder dyan sa Office of the Ombudsman. May report si Bombo Gran Hilario. Grabe to. Sinampahan niya yung araw, ika-20 na Oktubre, si dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson ng ilang mga reklamo kaugnay sa issue ng korupsyon ukol sa lugar nitong Minsay, Pinamunuan. Personal na so baka ito sa Narbacan, mga kababayan. Baka may kinamkamos siyang lupa doon o sa pilitan niyang binili. Inihain ng abogadong si Attorney Estelita D. Cordero, leader ng grupong Warriors T. Narvacan, ang reklamong plunder sa Office of the Ombudsman laban sa dating alkalde kasama pati Vice Mayor nitong si Pablito Sanidad Sr. at iba pa. Batay sa kanilang reklamo, aligasyon nila na nagkaroon umano ng sabwatan sa bentahan o pagbili ng munisipalidad ng Narvacan sa isang lote sa kanilang lugar. Naniniwalang grupo na mga isinampang reklamo ay nagkaroon ng kuntsabahan sa pagbili ng nasa 99,000 square meters na lupain sa halagang higit 140 million pesos na kung ikukumpara sa zonal value ay nasa 49 million pesos lamang raw. Gusto nito, nanindigan silang ito ay paglabag sa Republic Act No. 7080 ng Plunder Law dahil okay, tanyo mga kababayan, ang galing ni Chavit Singson mag-akusa kay Presidente. Ang galing manawagan na mag-resign si PBBM pero siya pala may issue palang ganito. Na dapat kung tutuusin, pinagtutuunan niya ng pansin ito, mga kababayan, kasi hindi lang po ito basta aligasyon, pwede po siyang makulong dito, mga kababayan. Lalo na at graft at saka plunder yung kaso na isinampa po laban sa kanya. Nabili ng overprice at kulang-kulang 100 million pesos ill-gotten wealth naman kung maituturing. Bukod pa rito, kasabay din inihain ng complainant na si Attorney Estelita D. Cordero ang reklamong paglabag naman sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act o ang Republic Act No. 3019 laban pa rin kay former Narvacan Mayor Chavit Singson. Aligasyon nila sa graft complaint ang illegal na pag-okupa at pagsasapribado sa isang bahagi ng baybayin sa Sulvec, Narvacan, Ilocos Sur na kaloonan ay nakilala bilang Santorini. Dito naman nila iginit na wala umanong permit ang pagpapagawa sa naturang resort at bigong makakuha pa ng environmental clearance. Yan. Kita nyo, mga kababayan? Diba? Kita nyo kung gaano katindi tong kay Sir Chavit Singson na ito? Kasi kung ito mapapatunayan talaga, mga kababayan, na siya ay nakagawa talaga ng ganitong klase ng pagkakamali, etong graft at saka plunder, mabigat-bigat to. Pwede talaga siyang makulong dito, mga kababayan, at ang pagkakaalam ko parang walang piyansa yan. Diba? Kaya nga sa totoo lang, eto kasi yung problema eh. Mas inuna kasi ni Chavit Singson na batuhin ng batuhin si PBBM kaysa resolbahin etong mga ginawa niyang kalokohang ito kung totoo man. Etong mga aligasyon po laban sa kanya kasi sinampahan siya ng kaso dito eh. Diba? Mas nauna niyang punahin si PBBM at piliting mapatalsik sa kanyang posisyon bilang presidente. Samantalang kung tutuusin, siya naman palang dapat ikinukulong kasi may ganito pala siya, mga kababayang ginawa. Kung totoo man ang aligasyong ito laban sa kanya. Diba ngayon ipagpatuloy pa natin? Kung kaya't hiling sa inihaing reklamo ang pagpapawalang bisa sa naganap na iligal na bentahan pati ang demolisyon sa naturang istruktura. At ang panghingan, si Attorney Estelita D. Cordero, ang complainant. Properly in accordance with the provisions of the Plunder Act, which is recursion perpetua. Lahat ng kasamahan niya na pag may nangyari masama dito sa abogadong ito, mga kababayan, dito sa abogada na ito, alam nyo na kung sino ang nasa sa likod. Dito sa gawa ng lahat hindi masang-ayon sa batas,
pati government employees, kaya ng Penro, o yung municipal assessor namin, kasama po lahat yan sa kaso. At hinihingi po namin na madaliin. Kasi matagal na po kami naghihintay ng hustisya sa probinsya namin ng Ilocos Sur, lalo na. Yari ka dito, Chavit Singson at saka yung mga kasabwat mo. Diba? Hindi mo pwedeng idahilan na pinipirahan ka lang kaya kasi sinampahan ng kasong ganyan. Diba wala kang pwedeng idahilan dito? Kasi kasi sa totoo lang mga kababayan, hindi naman magsasampa ng kaso etong abogada na ito mga kababayan kung wala itong matibay na ebidensya laban po kay Chavit Singson. At kung alam nito na maibabasura yung kaso laban dito kay Chavit, 'di ba? Isipin niyo bakit maglalakas ng loob etong abogada na ito na labanan itong si Chavit Singson dahil nga matibay siguro yung ebidensya laban po kay Sir Chavit Singson. Anyway, pagpatuloy pa po natin. Sa bayan namin ng Narvacan, Kalagip din sa kahilingan nakapalob sa reklamong inihain, maging ang pagsasagawa ng lifestyle check para sa dating opisyal ng Narvacan, habang nagbigay paliwanag naman ng naturang abogado kung bakit lamang o ngayon lamang ito naghain ng reklamo laban kay Chavit Singson. Ating maling balikaan, si Attorney Estelita D. Cordero ang naturang naghain ng reklamo. magtatangka ka bang mag-profile ng panahon ni Duterte na kaibigan niya, kasabwat niya si Duterte, yung panahon ni Gloria? Nag-file po ako ng mga kaso pero wala pa yung mga yan. Ibang kaso. Ngayon, itong sinasabi kong kaso ngayon, itong pagbili niya ng lupa na ang taas ng presyo, yung pagsira niya ng aming baybayin, 2019 lang po yan nangyari. 2019, panahon ni Duterte. O kahit nga naman sino, mga kababayan, kung kayo titingnan nyo, kung titingnan nyo yung dahilan ni attorney dito, ikaw ba naman maglalakas ng loob ka na banggain mo yung matalik na kaibigan ni Duterte, hindi lang basta kaibigan ni Digong, kung hindi bilyonaryo na kaibigan ni Digong? Ikaw ba magtatangka ka na banggain yung malapit na malapit mismo kay Digong? Di ba kahit patumba ka? Lalo na si Duterte yung presidente. Ito nga po mga kababayan yung sinasabi ko sa inyo na talagang padri-padri ng system ng panahon ni dating Pangulong Duterte. Pagkakaalyado ka, pagkamatalik kang kaibigan, nag-request ka kay Digong at tawag dito, at kinampihan ka ni Digong, kahit sinong banggain mo, walang magagawa sa iyo kasi nga kakampi mo ang presidente. Ngayon sa panahon ni PBBM, walang sinisino kahit nakaalyado. Di ba malaya ang taong bayan na labanan yung mga politiko na gumagawa ng hindi maganda? Kasi nga, ang presidente hindi kumakampi sa kahit na kaninong politiko, kahit pa kaalyado niya. Basta mali, di mali ka, kailangan mong harapin yan. Sa panahon ni Digong, kahit na mali ka, pagtatakpan ka, at kakampihan ka pa, at pipiliting mawala yung kaaway mo para wala na magreklamo laban sa'yo. Ganun po ang sistema sa panahon ni Digong. Anyway, tuloy pa po natin. Ngayon, in 2019, si Duterte ang presidente. Paano ka magtatangkang kasuhan sino? Nag-uulat live mula sa Office of the Ombudsman. Ito si Bombo Gran Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the #1 most trusted source of news and information. Bust Radio. Yan. Kung titingnan nyo mga kababayan, tama din naman, may dahilan din naman. Kung ikaw nga naman ay tawag dito, ay namumuhay sa panahon ni dating Pangulong Duterte at matalik na kaibigan ni Digong yung sasampahan mo ng kaso, maglalakas ka pa ba naman talaga ng loob? Syempre hindi na. Mananahimik ka muna at iipunin mo muna lahat ng ebidensya para kung makakita ka ng pagkakataon para sampahan ng kaso, itong si Sir Chavit Singson, magagawa mo. So ngayon, para sa akin mga kababayan, tama din naman at may dahilan din naman mga kababayan, ito pong abogado na nagsampa ng kaso laban po dito kay Sir Chavit Singson. Ngayon, pakinggan naman natin ang dahilan ni Chavit Singson mga kababayan kung bakit siya sinampahan ng reklamo sa ombudsman mga kababayan. Kasi ayon po sa kanya, nais lamang siyang kikilan. Ibig sabihin, nais po siyang perahan daw. So ngayon, pakinggan po natin. Magandang oras po sa inyo lahat. Ito po ang masasabi ko sa pinal down ng plunder. Another diversionary tactic, another paninira. Another diversionary tactic daw, another paninira, yung isa ng pangkaso laban sa kanya. Walang katotohanan po yan.
Ang sabi sa complaint nila, nagbenta raw ako ng lupa ng gobyerno at kumita raw ako ng 100 million. Oh, kasi parang ang halaga ng lupa 144 million, mga kababayan. Pakitama na lamang po ko, ha. Ang lupa na sinasabi po, 10 hectares. Ang presyo po yun, noon at that time was 800 million, 8,000 per square meters, 10 hektarya. Binenta ko lang sa munisipyo ng 120. So, nalugi po ako ng 680 million. Hindi ako bita. Sino po makakagawa niyan? Ako lang na sincero tumutulong sa ating bansa. Tumulong Oy, Kuya Mark Castillo, Bogard 1980, mega love shoutout, ha. sa aming munisipyo. On record, 8,000 per square meters noon. That means Kayo ba, mga kababayan, maniniwala ba kayo na magpapalugi ang isang Chavit Singson? Hindi, tanong ko lang naman, mga kababayan, kung ikaw ay negosyante o bati ka na negosyante, sa tingin mo magpapalugi ka ba ng ganung kalaki para lang pabanguhin yung pangalan mo, lalo na't ikaw na ang may hawak ng lugar na yon? Di ba, mga kababayan, sa tingin nyo magagawa kaya yon ni Sir Chavit Singson? Siyempre hindi. Kasi unang-una alam naman natin, mga kababayan, na kapag ka negosyante, laging nag-i-invest yan sa mas kikita sila, hindi sa malulugi sila. Tandaan nyo po yan. 10 hectares is 800 million. Binenta ko lang ng 1.2. So nalugi po ako. Ay, ballpoint man, 2.0, mega love shoutout, ha. Biyahe ka na. Hindi, mamaya pa ako. Maya akong konti, mga 5 siguro. Ulitin ko lang, nalugi ako ng 680 million. So tumulong lang po ako. Itong mga nagsasabing ito, dati ng extortionist. Si Atty. Tilly Cordero, pinsambo yung tinalo ko na mayor sa Narbacan. Ever since, yan na nagbabati ko sa akin. Pero humihingi ng pera palagi sa akin. Iba-iba ang inutusan ko magbigay para huminto lang, magpapahingi, binibigyan ko. Marami po. Ang huli ay punta sa bahay. Etong Atty. Tilly Cordero na nag-file ng plunder. At gusto ko na mag-retire, sabi niya, pwede bang bilhin yung hotel and resort, hotel resort, sabi niya. Well, naawa naman ako. Sige na nga, para mapagbigyan ko na. Nagpunta kami. Nasaan yung resort hotel niyo? Ako, eto. Pinakita ko, maliit na bahay, 2 kwarto na maliliit. Pagpasok mo, kama na. Anong hotel yun? Panluloko po, that 20 million. So, hindi ko po kinuha. Nagalit na naman. So, eto ngayon, nag-file ng plunder. Ayan. Eto, dapat masagot din to, mga kababayan, ni Atty. Cordera. Cordelia, tama ba? Cordera. O maalin man. So, dapat masagot ito, mga kababayan, ni Atty. Kasi, eto accusation naman to ni Chavit Singson. Kaya nga nang sabi ko, mga kababayan, madaling mambola sa social media. Ang problema yung pruweba. Diba? Yung resibo mo. Ngayon, ang tanong dito, nasan yung resibo mo, Sir Chavit Singson, na humihingi sa'yo ng pera itong si attorney at ini-extort ka ng halagang ganon, ganyan. At nasan yung pruweba mo na inalo ka ni attorney na bilhin yung kanyang hotel kasi magre-retard na siya sa halagang 20 million pesos. So, nasan yung mga pruweba mong ganyan? Kasi madaling magsalita ng ng pambato dun sa tao na nag-aakusa laban sa'yo. Ang problema kasi, sinampahan ka ng kaso ni attorney kasi nga may ebidensya yon. Hindi naman magsasampay ng kaso sa ombudsman laban sa'yo kung wala namang matibay na ebidensya yon. So ngayon, ang tanong natin kay Sir Chavit Singson, nasaan ang resibo niya na hinihingan siya ng paulit-ulit ng pera ni attorney? Anyway, tuloy pa po natin. Walang katotohanan yan dahil kumita pa ang gobyerno dyan. Ang presyo ngayon dyan, 20,000 na per square meters. At kung 20,000, kita pa sila ng napakalaki. 200 billion ang presyo niyan. 1.2 ko lang binigay. Ako nag-arrange lahat. Hindi ko na nilipat ang pangalan dahil parang di ako. Yan nga, sabi ni Frozen Heart, 10 milyon ang halaga, walang papeles, pwede ba yon? Kaya nga, di ba? Dapat pakita nyo yung papeles nung pinagbentahan ng lupa. Na kung tutusin, ganun talaga ang presyo tapos nagpalugi siya. Dapat ipakita nyo yon. Kasi mga kababayan, ako naniniwala ako sa isang negosyante. Laging mas nag-i-invest sila, laging mas nagbibenta sila sa paraang tutubo sila.
hindi sa paraang matatalo o malulugi sila. Walang nagninegosyo ng palugi. Tandaan nyo po yan. Ako madouble sale dahil parang tulong ko lang sa munisipyo. Kung gusto ko mo kumita, hindi binenta ko yung tamang presyo, kumita pa ako ng malaki. So, yun po, kalukuhan itong ginagawa nila. Overpriced daw ng 100 milyon. Ang presyo daw, 45, no? 46. Well, 49 million. So, kalukuhan na ito, gawa ng attack dog na naman ito. Nako. At may nagpupundo na naman dito ng malaki. Nako, wala na bang ibang wala na bang ibang script si Manong Chavit kung hindi puro attack dog, pag nakaamoy ng pera, bumaba na at nagsasalita ng ganyan-ganyan. Wala na bang ibang pambato si Sir Chavit sa mga bumabati ko sa kanya? Hindi ba pwede na may resibo lang, may ebidensya lang si attorney? Di ba mga kababayan? Palalaki nila. Kung sa ombudsman, dapat halungkatin nila yung final ko sa pinsambuo niya, matagal na yan, nakaparking lang sa ombudsman. Dapat din yung buksan, napakarami. Di ba sa totoo lang mga kababayan, hindi ba pwede na may resibo lang si attorney kaya siya sinampahan ng kaso? Bakit laging sasabihin niya sa tuwing may tao na gustong magreklamo laban sa kanya, sasabihan niya na attack dog, binayaran, may nagpupondo. Wala nga siyang ebidensya na may mga taong pinupondohan. Diba? Dati pa niyang sinasabi yan eh. Marami. Ginamit nila ng mahigit 100 farmers sa resolusyon na pirmado ng Vice Mayor, Vice Mayor and only councilors. Pirmado nila lahat yung resolusyon. Claiming in one barangay lang, Barangay Solbec, 65,000 farmers for the benefit, naglagay sila ng 9 million for the benefit of 65,000 farmers of Solbec. Ang populasyon po, Narbacan, at that time, 44,000 lang. Isang barangay lang, ang liwanag po na panluloko. Billions po nawala sa Narbacan bago ako nag-mayor. Inayos ko ng Narbacan, binitawan ko na, binigay ko na sa iba. So, nakatulong ako sa buong Narbacan, masisang kayo magtanong. So, yun po ang issue ngayon. Paninira na naman yan at maliwanag. Ay, Ma'am Checher, mega love shoutout at saka Kuya Joel, mega love shoutout. Na wala kami ginawang masama. In fact, kumita pa munisipyo. Ako nalugi. 680 million. Grabe yung comment ng mga tao, no? Grabe yung comment ng mga tao dito. Wait lang, basahin natin. Sabi dito, wala na, end ka na Chavit. Lahat ng taga Ilocos Sur, alam na lang grabber ka. O, kita nyo. Sabi dito, ikulong na yan. Corruption to the max, ikaw pa ang nalugi. Halika sa barangay ka na lang magpaliwanag, Lolo Sabit. O, sa court mo na yan sabihin, bakit sa public mo sinasabi? O kaya magpakita ka man lang ng evidence, ano ba yan? Possible ka malugay, swapang ka sa pera? O yan, eto comment to ng mga tao mga kababayan. Kung babasahin nyo yung comment dito sa News 5 sa video na to, grabe, ilan lang yung makikita nyong pumapabor sa kanya pero karamihan dito mga kababayan, no? Ang tawag diyan, conflict of interest. Tao ka ng gobyerno. Kaya nga, tama. Diba mga kababayan, nako, nagmamalinis ito. Yan yung comment ng mga kababayang Pilipino natin, no? Walang pumapabor sa sinasabi niya dito. Yun po. At yun po ang totoo. Totoo yung sinasabi niya, pagkukulong ako. Kaya on record. Hindi, makukulong talaga kayo dito pag napatunayan na may na talagang nangamkam kayo ng lupa or di kaya naman napatunayan na itong kasong graft at saka plunder laban sa inyo. Makukulong talaga kayo dito. Ang pagkakaalam ko, wala tong piyansa mga kababayan. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Kung may nanonood sa atin na attorney, yung mga magagaling sa batas dyan, pakitama na lamang po ko kasi pagkakaalam ko parang wala po atang piyansa dyan. Kasi di ba pagka plunder mga kababayan, parang 50 million ata above. Pasok na sa plunder yon. Ano tayo sa record? Naka-record po lahat yan. 120 lang ang halaga. Ang binayaran na muna. Saan ka nakakita ng negosyante? Ito pagkakataon mo na para tumubo ng malaki. Sabi mo nga 800 million
something yung halaga ng lupa. Tapos ibinenta mo lang na 120. Mga kababayan, nagpalugi ka ng nasa kulang-kulang 700, mga kababayan. Diba? Nagpalugi ka ng ganung kalaki. Hindi ka panipaniwala yan, lalo na't negosyante ka. Munisipyo. So 120 rin ang binigay ko sa pinagbilang ko. Eto, isipin nyo na lang mga kababayan. Yun yung simpleng posisyon na director ng PCSO. Hindi niya makalimutan. Diba? Simpleng posisyon lang yon sa PCSO. Hindi niya makalimutan kaya siya nagalit kay Presidente. Sa tingin nyo, yung kulang-kulang 700 million, hindi nyo makakalimutan yon? Hahayaan niya na malugi ng ganong kalaki? Siyempre, hindi. Kasi negosyante yan eh. Kaya hindi ako naniniwala mga kababayan na nagninegosyo si Sir Chavit Singson ng palugi. Laging tutubo, hindi palugi. Hindi. Lugi ako. Basta nalugi ako. Grabe. Walang 148 na sinasabi nila. Dahil ito, ulitin ko po, yung nag-file Tilly Cordero, attack dog, and extortionist. Pinailan na namin ngayon lang. Noon pa dapat araw, pinailan na namin ang kaso ngayon. Maraming salamat. Hindi dapat inireklamo mo na siya noon pa man. Kaso ang problema, bakit hindi? At sabi mo pa nga, nakailang beses na nang hingi ng pera sa'yo at nabisita ka pa sa bahay mo. Di ba dapat kung dati ka pang sinisiraan yan? Ako ngayon lang ako nakakita ng ganyan, na dati pa palang sinisiraan pero hinayaan pa makatapak sa kanyang tahanan. Diba, doon pa lang hindi nakapanipaniwala mga kababayan. Kasi ako kung sa akin, may maninira sa akin tapos tatapak sa bahay ko, hindi ka na makakalabas dyan. Diba, dati mo pa pala ako sinisiraan, tapos bigla ka tatapak sa loob ng tahanan ko, hindi ka na makakalabas sa loob ng tahanan ko kasi trespassing ka na eh. Sa tingin nyo mga kababayan si Sir Chavit Singson, hayaan niya na yung naninira sa kanya makakatapak ng kanyang tahanan, di pinalapa yan niyan dun sa kanyang sa kanyang Jaguar doon. Diba? Kaya mga kababayan, doon pa lang hindi na po kapanipaniwala yung mga depensa niya dito. Kasi mahalaga kasi sa taong bayan, resibo. May kasabihan nga tayo, mas naniniwala ang mamamayang Pilipino kung ano yung nakikita nila, hindi sa kung ano yung sinasabi ng walang patunay at walang ebidensya. Sabi dito, nasan yun? Correct, walang piyansa ang plunder. Tama. Kasi biruin nyo mga kababayan, maniniwala ba kayo? Nagpalugi siya ng nasa kulang-kulang 700 million? Siyempre hindi. Anyway, kayo mga kababayan, ano po masasabi ninyo hingil po dito sa topic na yan na tinalakay po natin na kung saan sinampahan po ni Attorney Cordero, pakitama na lamang po ko, ng reklamong graft at saka plunder. Ito pong si Sir Chavit Singson. Kaugnay po ito mga kababayan nung pagbibenta ng lupa na kung saan talagang kumita daw ng malaki itong si Sir Chavit Singson. At ang isa pa dyan, yung pagsira daw mga kababayan ni Sir Chavit Singson, doon daw po sa kanilang baybayin. Ibig sabihin, doon sa yamang likas na naandya dyan sa may Ilocos Sur, na kung saan tinayuan ng resort ni Sir Chavit Singson nang walang permit mga kababayan. So kayo, ano pa masasabi ninyo hingil po dyan? Comment below na lamang po.